Magandang tanghali Pilipinas. Inaprubahan po ng ating Presidente kahapon, April 28, ang rekomendasyon ng inyong IATF na i-extend ang Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ classification sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite ng 2 linggo simula 1 hanggang 14 ng Mayo. Samantala, ang siyudad ng Santiago sa Isabela at probinsya ng Quirino sa Region 2 at Abra sa Cordillera Administrative Region ay mapapasailalim po sa MECQ sa buong buwan ng Mayo. Makikita naman sa inyong screen ang mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ sa buong buwan ng Mayo. Ito ang Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Sakar, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya sa Region 2. Batangas at Quezon sa Region 4A, Tacloban City sa Region 8, Iligan City sa Region 10, Davao City sa Region 11, at Lanao del Sur sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga lugar na ito ay hindi po nabanggit ay mapapasailalim po sa Modified General Community Quarantine or MGCQ sa buong buwan ng Mayo. Siguro po, ulitin ko lang po, ang MECQ limitado lang po sa 10 ang mass gathering. Ang simba hanggang 10% lang po. Wala pa pong dine-in, puro alfresco dining lang po. Nagkasundo rin po ang mga mayor ng Metro Manila para sa uniform curfew hours sa NCR na magsisimula sa Mayo 1 mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. So sa Metro Manila po, 10 to 4 ang ating curfew. Mamaya ay mag-uusap silang muli para sa pag-usapan ng iba pang mga bagay na may kinalaman sa MECQ. At mamaya rin po ay magkakaroon po ng pagpupulong ang inyong IATF para nga po isapinal kung ano yung mga karagdagang mga negosyo na po pwedeng buksan bagamat tayo po ay nasa MECQ. Well, sa kanyang regular na Talk to the People address po kagabi, inutos ng Pangulo sa mga local chief executives na ipatupad ang mga batas doon po sa mga lalabag sa health protocols. Kasabay nito, inatasan ni Presidente ang DILG na gawing accountable ang mga mayor at ang mga barangay captains sa mga events na nangyari sa kanilang lugar. Partikular na binanggit ng Pangulo ang fiesta gathering. Samantala, bawal ang epal sa community pantry. Ito ang mensahe ng pamahalaan sa Talk to the People kagabi sa mga taong magsasagawa ng community pantry na maglalagay ng signage, billboards, posters, mga larawan at mga pangalan. At syempre po, bagamat tama po ang pagtulong natin sa panahon ng pandemya, huwag naman po natin gawing super spreader events ang mga community pantries. Kinakailangan po talaga makipag-coordinate sa lokal na pamahalaan para mapatupad po natin ang minimum health standards, lalong-lalo na po yung social distancing. Inanunsyo naman po ni NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez ang pagdating ng 500,000 doses ng Sinovac vaccine kaninang umaga po, ngayon Abril 29. Now, at sa May 7 po, may darating pang 1.2 milyong doses ng Sinovac. Mamaya makakasama po natin ang ating Vaccine SAR para magbigay detalye sa bagay na ito. Tungkol naman po sa Asian West Philippine Sea, nagsalita na po ang Presidente. Malinaw ang kanyang sinabi, there are things which are not really subject to a compromise. I have the interest of my country to protect. At binanggit ni Presidente ang claim of sovereignty. Ngayong araw, April 29, magsisimula po ang pagbabawal ng pagpasok ng lahat ng pasahero na manggagaling mula India o may travel history sa India ng nakaraang 14 na araw bago dumating ng Pilipinas. Magtatagal ito hanggang Mayo 14 ng taong ito. Samantala, mga pasahero na nasa transit na nanggaling mula India at lahat ng nanggaling doon 14 na araw bago dumating ng Pilipinas, bago ang araw na ito, April 29, ay hindi kasama sa ganitong restriction. Pero kinakailangan silang sumailalim sa mas mahigpit na quarantine and testing protocols, kasama na po ang absolute facility-based 14-day quarantine period kahit nag-negative po sila sa PCR swab test. Mabuting balita naman po, nasa 5,000 minimum wage workers at overseas Filipino workers sa ilalim ng Priority Group A4 ang mababakunahan ng first dose sa Sabado, 1 ng Mayo, araw po ng mga manggagawa.
magkakaroon ng symbolic inoculation ceremony sa Sabado. Ito po ay pagkilala natin sa mahalagang papel ng mga manggagawa at obrero sa araw ng paggawa. COVID-19 updates naman po tayo. Tignan natin ang infographic sa daily new confirmed COVID-19 cases per 1 million people. Ikumpara po natin ang Pilipinas sa ibang bansa simula 1 ng Marso hanggang April 27, 2021. Makikita niyo po na nasa ibaba po ng graph ang Philippines. Pangatlo po dito sa graph nito. At makikita niyo po kung mas bagamat ang kaso po sa Pilipinas, ito po yung pink, ay tumaas at ngayon po ay bumababa. Pwede bang ipakita natin through a hindi natin po pwedeng itutok, no? Ito po ay naku naman po, hamak na mas mababa kung ikukumpara sa Estados Unidos, Espanya, Italia, Alemanya, France at Turkey at Brazil. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon po sa Johns Hopkins, no? Number 26 pa rin po tayo sa total cases. Number 27 po tayo from 28 sa active cases. Ang cases per 100,000 po natin ngayon ay 924.99. Ika-134 po tayo sa mundo. At ang case fatality rate po natin ay 1.7 pa rin. Number 90 po tayo sa buong daigdig. Meron po tayong 6,895 na mga bagong kaso ayon sa April 28, 2021 datos ng DOH. Ito po ay patuloy na nagpapakita na bumababa po ang ating mga bagong kaso pang araw-araw ng mga nakalipas na araw. Patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling po. Nasa 10,739 ang nai-report na gumaling kahapon. Sa kabuuan ay meron na po tayong 935,695 ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot po namin binabalita na nasa 7,031 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. 1.67 to be more accurate po ang ating fatality rate. Ito naman po ang COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines as of April 28, 2021. Makikita po ninyo na nag-peak tayo sa unang linggo ng Abril kung saan ang top contributors ay ang NCR, Region 3 at Region 4A. Makikita rin natin ang pagbaba ng mga kaso. Tignan naman natin ang infographic sa Temporary Treatment and Monitoring Facility utilization rate as of April 25. Makikita po na bumababa ang mga kaso sa buong bansa at sa NCR pero ang average daily attack rate ay nananatiling above high risk threshold at 19 up to 55 cases per 100,000 per day. Isa pang makikita natin ay nag-improve ang healthcare at ICU utilization rate above 70% risk threshold na maraming lungsod habang ang HCUR sa CAR at Region 2 ay above 70% threshold. Bigyan po natin ng pagkakataon na makasunod ang ating infographics. Okay? Ano po ang ating key messaging para sa COVID-19 situationer? Unang-una, bumababa po ang mga kaso sa buong bansa at sa NCR. Pero yung average daily attack rate po ay nasa high risk threshold pa rin dahil ito po ay nasa 19 to 55 new cases per 100,000 per day. Ang healthcare utilization and ICU utilization sa NCR po ay nag-improve. Pero ito po ay above 70% pa rin high risk threshold in most cities. At yung healthcare utilization rate po sa CAR at Region 2 ay above the 70% threshold. Dito po nagtatapos ang ating presentation.